my beloved Boss Mike Severa. 12 milyon mga kababayan ang penalty mga kababayan nitong mga bilyar may problema yata ito sa SEC. Mukhang mali-mali yata mga kababayan. Mukhang mali-mali yata yung mga diniklara. Oo, eto, pakinggan nyo. Delayed na, misleading pa umano ang financial statements ng Villar Land Holdings. Dahil dito pinatawa ng SEC ng milyon-milyong pisong multa ang mga opisyal nito, kabilang si ultra-bilyonaryo Manny Villar. Ang detalye sa agenda report ni Soo Jin Kim. Grabe no mga kababayan, kita nyo? Oo, barya lang yan, 12 million mga kababayan. Barya lang ho yan, maniwala kayo. Pero mga kababayan ko, eto kasi ang matindi rito. Yung po bang dapat mga kababayan na binabayaran nila ng tama nang sa ganun makakolekta ang gobyerno, nang sa ganun mga kababayan may maitulong sa maraming tao sa mga proyektong ginagawa ng gobyerno, mga kababayan ko, bakit tila ba tinatakasan pa nila? Alam naman natin mga trilyonaryo na ito, di po ba? Mga bilyonaryo na ito, mga kababayan Billionaire. Ang pera nito mga kababayan, $billion mga kababayan. Hindi ho peso. Dolyar ho, $1 billion ang pinag-uusapan. Pero bakit mga kababayan? Tingnan nyo, si Manny Villar, matanda na rin yan. Sino ba to? Cynthia Villar, matanda na rin. Etong mga anak, 2 senador pa rin. Mga kababayan, marami pa rin makukuha ang pera yan dyan. Pero bakit ganun? Di po ba? Samantalang yung mga ordinaryong tao, mga kababayan, abay pinagbabayad nila, ura-urada. Di po ba? Bakit itong mga ito? Abuti na lang talagang ang Pangulong Bongbong dito makikita natin na talaga seryoso sa pagpapatupad ng kung anong dapat na ibatas. Tuloy. Binanatan ng Securities and Exchange Commission ang Villar Land Holdings ni na ultra-bilyonaryo Manny Villar at Senators Mark and Camille Villar. Grabe, tong mag-aama na to. Di po ba mga kababayan itong mga ito, yung mga naging congressman, naging senador, Kahit to si Manny Villar, naging senador yan Hanggang sa mga kababayan, napagod na lang, pumalit yung asawa, Cynthia. Tapos mga kababayan, pumalit yung anak. Nagpalitan sila. Hindi ho nawawala yung 2 bilyar diyan sa Senado. Tapos yung iba pang mga kamag-anak nila diyan po sa may sa South Las Piñas, mga kababayan. Kita nyo naman. Sila pa rin ang namamayanit, naghahari-harian sa politika. Buti na lang natalo po si Maring Cynthia. Kung hindi mga kababayan, ayun, mga kababayan ko. Di ba? Nandoon pa rin at sigasigaan siya. Di ba? Aguilar, yan. Magkakamag-anak yan. Isang lahi yan. Di ba? Si Cynthia Aguilar, di ba? Yan nga sinasabi natin, mga kababayan ko. Ang tanong kasi rito, wala ba silang kapapnukan sa Ilocano? Wala ba silang kabusugan sa Tagalog, sa ibang salita? Ano po? Wala ho silang wala ho silang hangganan ng kakontentuhan. Walang hangganan yung kontento nila, mga kababayan tuloy. Unang nilabas sa Billionario.com na tinanggihan ng SEC ang request nito para i-extend ang pagpapakita nito ng kanilang 2024 annual financial statements at 2025 first quarter report. Kita nyo mga kababayan, magbibigay na lang ng report. Wala. Hindi po nila nagawa. So yan, mga kababayan ko, kita nyo. Matindi, Matindi. Dapat kasi updated yan, mga kababayan. Nang hindi, at pag nag-updated ka, mga kababayan, syempre nagbabayad ka. Hindi tinanggap ng SEC ang palusot ng mga Villar na naantala ang audit dahil sa valuation ng Villar City. Giit ng komisyon, hindi pwedeng magpalusot. Ang deadline ay mandatory at non-negotiable. Correct. Yun. Mandatory, non-negotiable. Sabi rito, paano nanalo mga yan sa Senado ang mga yan? Tanong lang. Yun na nga, boss Di ba? Paano nanalo tong mga to? Alam nyo sa eleksyon, sa halalan, paramihan ng pera.
paramihan ng kaibigan, paramihan ng kamag-anak. Oh, di po ba? Yan ang number 1 sa halalan. Kaya kung ikaw, kahit na ikaw ay makabayan na sanda talaga na maglilingkod sa inang bayan, hindi ka mabibigyan ng pagkakataon eh. Kung wala ka niyan, wala kang mga kaibigan, wala kang pera, wala kang maraming kamag-anak, ay kita nyo, wala, mga kababayan ko. Mahihirapan talaga kayo. Di ba? Kaya nga mga kababayan oo, swerte yung mga pinapalad ng walang kahit na anong ganon pero nanalo. Ano po? Tuloy. Ilang beses na rin daw binigyan ng palugit ang Villar Land hanggang Grabe, June no? 30, pero ligwak pa rin. Batay sa record ng SEC, naglabas ang kumpanya ng current report noong March 28 na nagpapakitang inaprubahan na ng board ang paglalabas ng 2024 financial statements. Okay. Kahit hindi pa tapos ang audit, flinag ito ng komisyon na makapanlin lang. Biglang Kita nyo? sumirit ang fair value gains ng Villar City ng 1.33 trillion pesos noong Grabe, kita nyo mga kababayan ko, trilyon na ho, ang value ho, nag-increase na ho ang value ng kanilang mga properties na nagkakahalaga ho ng 1.33 trillion. Kita nyo mga kababayan, ano? Anong gagawin nyo sa trillion mga kababayan? Pwede naman kasing mabuhay tayo ng milyon, ano? Sige, sabihin na natin magkaroon ng bilyon. Pero mga kababayan ko, sa sobrang dami ng pera hindi na natin alam kung paano pa gagastusin ano? Oh, di ba? Oh, tayo mga kababayan, magkaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 milyon sa bangko Okay na yan Di po ba? I-maintain mo na lang, sisipagan mo na lang, papasok ka sa trabaho para sa pang-araw-araw na gastusin mo. Yung 5 milyon, 3 milyon pang emergency fund mo. 'Di ba? Oh, kung gusto mo naman kaysa nakatenga sa bangko, inegosyo mo. Kung marunong ka, Ngayon, kung hindi, pag-aralan mo muna. Mahirap po pasok ng pasok. Porke may pera, sige lang ng sige Tandaan nyo yan, ang pera mahirap kitain. Tapos bigla-bigla na lang mawawala na parang bula. 'Di ba? O, takaw sa pera, pag nag-World War III, ubos yan. Yun na nga, nog-nog. Ano pa nga ba? O, nandyan na. O, kayong lahat, si Jojo Chavez, late na. Hindi na magtatrabaho mga apo nila. Ayun na nga. Diba? Hindi na magtatrabaho. Kaya eto, mga kababayan, magtataka kayo. Ano kaya ang gagawin pa nila? Mga kababayan, hindi yan yung pangkalahatan na pera nila. Oo, hindi yan. O, tuloy. 24 na mabilis namang nagpalobo sa total assets nito sa 1.37 trillion pesos Nako. mula lamang 28.6 billion nung nakaraang taon. Kita nyo mga kababayan, isang taon lang yan. 26 billion mahigit lang. Mga kababayan ko, kita nyo 26 billion lang mahigit nung nakaraang taon. Nakaraang taon lang Tapos ngayon mga kababayan ko, 1 trillion na mahigit yung value. Tumaas ng tumaas mga kababayan. Matindi. Tumaas ng tumaas yung value. Ibang klase, tuloy. Ang malaking revaluation na ito ang nagpasirit sa kita ng kumpanya ng hanggang halos 1 trilyong piso. Isang malaking lundag mula 1.46 billion lang noong 2023. Kita nyo? Pinatawa ng tigi 1 milyong piso ang mga direktor at opisyal ng... Ang baba niya, 1 million lang mga kababayan. Panis. Sisiw, Kung yung multa mga kababayan, 12 million, tatawanan lang. Tatawanan lang huyang ganyang karami. Wala mangyayari dyan, wala, tatawanan lang namin yan. Kung nakakalusot lagi, mga kababayan ko, mas malaki pa yung kinita niyan. Di ba? Pang Julius Babaw din, kwento ni Villar. Parang si Diskaya, sabi ni Jean, totoo, kita nyo sila Diskaya, Grabe, matindi. Barya yan sa kanila. Ano pa nga ba? Nakakalula na pera. Alam nyo po ba kung gaano karami yan? Abay, truck na pera. Biruin ninyo mga kababayan ko. Oo. Pagka kayo, may perang ganyan magpatayo kayo ng mansion. Di ba? Lagyan nyo ng maraming kwarto, swimming pool, lahat na.
Bilhin nyo na lahat yung mga gusto nyong sasakyan. Huwag nyong dadamihan, ha? Huwag yung tulad kay Diskaya. Di ba? Kay Diskaya, mga kababayan, sandamakmak, sobra-sobra. Di ba? Hindi na nagagamit yung iba. Oo, mahirap mga kababayan, parang bumili kayo ng pagkain na sobra-sobra, tapos po mga kababayan, nung nabusog kayo, itinapon nyo na lang yung, di ba? Sobra. Sayang, di ba? So ngayon mga kababayan ko, payo ko lang, kahit gaano karaming pera nyo, abay wag ho kayong sasakyan ng sobrang dami. Kasi masasayang lang eh. Pero dahil nga ho, marami silang pera, mga kababayan, baliwala yan. Ang mahalaga, maibigay nila yung kasiyahan. Kasiyahan sa sarili nila. Na kapag nabili nila, masaya ang pakiramdam nila. At syempre mga kababayan, sa tuwing nakikita yung sasakyan na binili nila, mga kababayan ko, iba yung pakiramdam nila. Ganyan po eh. Tayo mga kababayan, pag ho tayo nagkita-kita, may isang gin at isang ding-dong, mga kababayan ko, cornic, at isang mangkok na suka, palulutangin mo yung cornic sa suka, mga kababayan kwentuhan, abay masayang-masaya na tayo eh. Hindi na ho makakapagpasaya sa kanila yung ganon. Oo, wala na hong yung kasiyahan nila sa dami ng pera, talagang hindi na makakapagpasaya yung ordinaryong mga ginagawa natin na nakakapagpasaya sa atin. Di ba tayo, pag nagkita-kita tayo ng mga kamag-anak, pinsan, sama-sama, tito, inuman, kwentuhan, naku mga kababayan ko, okay na yun eh. Halakhakan dito, halakhakan doon, halakhakan, magdamagan, maghapon. Yung ba mga kababayan nagagawa pa nila? Mga kababayan, hindi na ho nila kayang gawin yun. Opo, yung katuwaan nila mga kababayan, ibang level na. Antindi, no? Kaya mga kababayan, kung gusto nyong yumaman ng sobra-sobra, isipin niya munang maigi. Hayaan nyo na mga kababayan yung sakto lang. Ang mahalaga ngayon sa buhay, masaya. Opo, walang isipin. Ganun. Diba? Walang stress. At meron kang minamahal tulad ni Arnold Lopez. Okay na yun. Di po ba? Boss Mike, nausuhan ka rin pala ng cornic. Oo naman. Oo. Diyos ko naman, hindi lang cornic. Sili nga lang at saka asin eh. Dadampian mo, pantanggal lasa ng alak gin gin bilog, 4 kantos. Mga kababayan lahat yan. Nasubukan ko, no? Baka akala nyo, kahit saan nyo ko dalhin, hanggang ngayon. Di ba? Yan, mga kababayan. Ganun lang eh. Simpleng-simpleng buhay lang, okay na. Mayroong nagmamahal sa inyo ng tapat. Meron kayong hanap buhay na maayos. Na sumasapat din. Nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Nakakaipong kayo, nakakapagsubi kayo kahit na magkano buwan-buwan sa kinikita nyo. Mga kababayan, meron kayong insurance, okay na yan. Huwag nyo nang pangarapin yung napakaraming pera. Pangarapin yung maging masaya. At pangarapin yung magkaroon ng partner, asawa, na talagang magiging loyal sa inyo. Makakasama nyo hanggang pagtanda nyo. Ganon, mga kababayan, yung magkakaunawaan kayo, magkakaintindihan kayo, di ba? Hindi kayo nag-aaway, lahat na pagkakasunduan nyo, di ba? Yun mga kababayan ko eh. Dapat ganon, di ba? Makinig kayo sa akin, mga kababayan. The more ho yan na lumalaki, alam nyo, marami hong pamilya, mismo sila, wala na yung love sa isa't isa. Nagets ninyo? Alam nyo, sa totoo lang, ulitin ko, marami hong pamilya. Marami, bilyon-bilyon ang pera nila. Pero mga kababayan ko, yung love sa kanila na magpapamilya, wala. Walang love sa pamilya nila. Bakit? Pera na kasi yung nagpapagana. Pera na yung nagpapatakbo sa buhay nila. Yung po ang daming ganyan mga kababayan, no? Tabi-tabi po kakatok lang, bip-bip, wag sanang tamaan. Hindi po ba, di ba? Yung tulad ng Iglesia ni Cristo, yung Manalo, di ba nag-away-away sila, pinakulong yung anak.
pinakulong yung kapatid as nanay. O, di ba? Anong pinagmulan? Sabi nila, pera. O, di ba? Meron pa, mga kababayan ko, maaaring kayo na ranasan nyo. O, di ba? Ang pamilya, yung magkakapatid, nag-aagawan ng mana. Di ba? Kaya nga ho mga kababayan, nauso yung sinasabi ko, na kapag ka may reunion, magpalaro kayo, agawan ng titulo. Yun, mga kababayan. Ang pangit, ano? Di ba? Ang pangit ng ganun eh. Tanong nyo kay Jojo Chavez, alam niya yan. Di ba? Wala na. Yung pag-ibig, pagmamahal ng magkakapatid. Di ba? Kasi mga kababayan, dapat pinapanatili natin yun. Yung pong mga kapatid natin, dapat unahin. Alam nyo mga kababayan, billing ko sa mga anak ko, kailanman, huwag nyong isasali sa negosyo yung mga asawa nyo. Yang mga yan, makakagulo. Kayong mga magkakapatid, huwag nyong hayaan na mag-away-away kayo dahil sa mga asawa nyo. Kayong magkakapatid, magkakadugtong ang mga bituka nyo. Magkakadugo kayo. Tapos hahayaan ninyo yung asawa ninyo ay didiktahan kayo kung ano gagawin sa inyo, kung ano magiging desisyon nyo. Nako, mahirap yan mga kababayan. Bigyan nyo na lang ng iba na pagkakaabalahan kaysa ho isasama nyo sila sa negosyo nyo na magkakapatid. Nako, Diyos ko po, grabe, gulo yan. Yung pong dating nagmamahalang magkakapatid, magsusumpaan, maniwala kayo. Yung pong mga sinasabi na concern lang, di ba? Gagamitin pa ho na mga dahilan yung mga anak ninyo. Naku, scam yan mga kababayan. Scam yan. Dahil ang katotohanan mga kababayan, siya lang. Siya lang ang may gusto niyan. Hindi po yung mga anak nyo ang iniisip niyan, yung kagustuhan niyang pansarili, maniwala kayo. Hindi ko naman ho sinisiraan yung mga asawa nyo kung tinatamaan, ano? Pero mga kababayan ko, para lang ho sa ikakabuti ng pangkalahatan kung bakit ko po ito sinasabi sa inyo. Di ba? Tulad ni Direk Freddy Valera. Di ba? Love you, daddy, kaya sa kabet. Kayo na lang makapag-away. Yung po mga kababayan ko eh. Sa totoo lang. Bilin na bilin ko yan. Lagi kong sinasabi. Pag nag-asawa kayo, huwag niyong isasali. Usapin ninyong magkakapatid, kayo lang. Huwag niyong isasali yung mga asawa ninyo. Kasi gugulo yan. Sigurado, gugulo yan. Nako mga kababayan ko, iba yung bulong ng asawa. Kasi mga kababayan, pag bumulong yung asawa at ang bulong niya, daddy, kailangan ganito yan. Kung hindi, wala talaga. Wala talaga yan, daddy. Wala kang tabi, wala kang bengbang mamaya. Nako mga kababayan ko. Di ba? Ang payo ko sa inyo, kung bembang lang yung hahabulin nyo sa asawa nyo, naku, marami naman dyan sa labas, kaysa naman maging kaaway nyo yung kadugo nyo. Di ba? Di ba, no? Kaysa naman makaaway nyo yung kadugo nyo. Sabi ni Danny Sanchez, nurse ako sa New York, noong panahon ng COVID. Ay iniinsulto ni Mrs. Villar ang mga nurse sa abroad. Totoo yan. Iniinsulto niyan. Mapangmatay, mga kababayan. Ito pa, para sa kaliwanagan na katutunan ng magandang asal, mga kababayan ko. Huwag ho natin hahayaan yung sarili natin na mang-api ng mas mababa sa atin. Huwag tayong mamamaliit ng kapwa. Tandaan nyo yan. Kasi mga kababayan, yung pangmamaliit natin yan, hindi habang panahon, nandiyan yan. Baka sa mga susunod na panahon, yung minamaliit mo na yan, maging mas mayaman pa sa'yo. Tama ho, mga kababayan ko? Kita nyo nun. Tayo nun, mga kababayan, minamaliit eh. Sabi ba naman mga kababayan kukonti lang daw yung subscriber natin kaya wala tayong karapatan eh. Ngayon mga kababayan, mas marami na tayong subscriber eh. Lalo na kapag dadagdagan nyo ngayon. Diba? Yung po yun, Leonora Brown. Hindi ho kasi laging panahon ni panahon mo. Umiikot ho ang mundo. Minsan ho, sabi nga nila, nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kung dati, mga kababayan, hitik na hitik ka, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nasa iyo ang swerte. Kaya kung ikaw ay manghahamak
ng iyong kapwa, ibababa mo yung mga mabababa. Hindi sa habang panahon, ganyan sila. Huwag kayong ganon. Dapat maging pantay, maging patas tayo sa kapwa-tao. Anumang estado, inuulit ko. Di ba? Dapat pantay-pantay. Hindi yung pwede yung dahil mayaman ito, kailangan ng kubyertos ay yung galing sa istante ko. Biruin ninyo mga kababayan kung may kaugalian yung mga Pilipino. Hindi ko naman nila lahat, hindi ko binabawasan. Pagka ho mga big time, pagka ho mayayaman yung bisita sa bahay, abay yung hindi ho ginagamit, doon po sa may kanyang cabinet, ilalabas ho yun mga kababayan Pag nilabas ho yun, saka ipapagamit sa mga mayayaman Tapos mga kababayan, yung mga kapitbahay, yung pong mga kamag-anak na mahihirap, mga kababayan, ang mangyayari kung ano na lang kulang na lang sa katawan ng saging pakakainin o kaya doon sa dahon ng saging kita nyo mga kababayan ko. Pangit Oo, pangit. Alam nyo, sa totoo lang ako pasensya na kayo. Kahit anong uri ng pagkatao nyo, kahit anong estado kayo, alam nyo mga kababayan, pare-parehas ang turing ko. Pare-parehas ako tumingin sa tao. Wala hong mayaman, walang mahirap. Oo, pantay-pantay tayo, ganun ako. Kaya nga mga kababayan, yung iba, na nakakilala ko, pagka ganun mga kababayan ang ugali, lumalayo ako. Ayoko mahawa sa pangit na ugali, 'di ba? Mga kababayan, pangit ho Ang pangit ho na ugali ho yung tumitingin ka sa estado ng buhay at iibahin mo yung pakikisama, pakikitungo. Mga kababayan, palitan nyo yan. Maniwala kayo. Ayaw ni bro niyan. Ayaw ni bro. Ayaw ni bro na ikaw ay mang-aapi. Ayaw ni bro na ikaw ay mangmamata. Ayaw ni bro na ilalayo mo yung sarili mo sa mas mababa sa iyo. Mga kababayan, hindi makakaabot yung mga mababa Kaya kailangan ikaw na mataas. Ikaw yung bumaba para sa kanila. Tama po mga kababayan. Kayong mga matataas, kayo ang bumaba sa mga mabababa. 'Di ba? Ganun po wala tulad niyan, si Villar. Inaapi-api yung ibang kapwa. Tignan nyo mga kababayan, hindi na nanalo. 'Di ba? Hindi na ho nanalo mga kababayan. Ito na, tuloy na natin 'to. At least sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Abay, katotohanan po 'yan mga kababayan ko. Kaya tignan nyo naman. Sa lahat ho mga kababayan ng mga nakikilala ko. Nako, mga kababayan. Yan, tulad nila direct mga kababayan, kulang na lang. Kung babae ako, siguro naging pokpok na ako dahil sa kanila. Mga kababayan, ngayon alam nyo na eto na, pasok. Ang kumpanya, kabilang ang pamilya Villar, dating Senate President Manny Villar, Nako. mga anak nitong sina Senator Mark at Camille Villar at ang Iba? kapatid na si Paulo. Nako. Umaabot sa 12 milyong piso ang fixed fines. Hindi lang yan, may karagdagang penalty araw-araw na tig 2,000 piso bawat opisyal. Nako, bariya mga kababayan, siguro sa ating ordinaryong tao, malaki yan. Pero sa kanila ho mga kababayan, tinatawanan lang. Ano po? Tinatawanan lang. Maniwala kayo. Ay nako, tatawanan lang ho ng mga bilyar yan. O kabuang 24,000 piso kada araw hanggat hindi nilalabas ang report. Umabot na sa mahigit 1.24 million pesos ang running total. Baka mga kababayan, minimekos-mekos pa. Para ho hindi malaki yung bayarang tax nila. Nakuha nyo mga kababayan? Alam nyo mga kababayan, saglit lang ho yan. Saglit lang hong gawin Dahil meron naman po sila na departamento para gumawa niyan. Meron po silang mga team para gumawa niyan. Alam nyo sa amin sa totoo lang, pagka ho ganyan, pag sinabi kong kailangan ko ng ITR,
Ora mismo mga kababayan, sir, saan ko i-send? Kasi mga kababayan, may team tayo. Ano? Hindi ho yung sabog-sabog. Malaking kumpanya ito. Kaya ho naniniwala ako, mga kababayan, ako personal ko to. Personal ko to. Naniniwala ako na etong ginagawa ngayon ng bilyar, abay, pinipending para memekos-mekos nila, 'di ba? Yan. Di ba mga kababayan ko? Bookkeeper. Hindi lang bookkeeper, meron pa. Nasa dulo ng dila ko eh. 'Di ba? Accountant, meron silang accountant, 'di ba? Bookkeeper, accountant, magkakasama 'yan. Ngayon mga kababayan ko, imposible. Ito mga kababayan, experience ko lang, kukwento ko. Kaya hindi ako naniniwala rito na hindi nila minimekos-mekos, Mga kababayan, isang text ko, isang chat ko, bibigay nila. Gusto nyo, sample, kahit na anong oras na, gabi na, pag tinawag ko, pag tinanong ko, okay na ba yung ating ITR, bayad na. Wala na ba tayong kailangan, na bayaran, na mga dokumento. Ganun mga kababayan, eto, mga kababayan, sample lang. Sample lang. Tingnan nyo, Naku, baka mapahiya ako dito. Andali lang, Baka mapahiya ako, Dali. Sample lang, Tingnan nyo, Bambina, wag kang tawa ng tawa. Naku, di sumasagot, Naku, mukhang, alam nyo, itong mga ito, ayaw magpa-istorbo kapag ka wala na yung trabaho, yan, Wala. Wala sayang. Isa pa. Dito tayo sa kasama. Si yung assistant, syempre. Kailangan tawagan natin lahat, Tayo natin, tignan nyo. Kaya ako, hindi ako naniniwala rin Bakit hindi ako nakakatawag? Mga tulog na, maaga pasok nila. Ayan, nagre-ring. Nagre-ring mga kababayan, Ayaw sumagot. Kasi kailangan ganun di ba? Kapag ka inano mo mga kababayan, lahat yan, kompleto agad yan. Anong silbi mga kababayan? Anong silbi ng may mga tauhan ka at may opisina ka, may mga team ka, di ba? Yung isa pa, ayaw sumagot. Eto, marami akong tatawagan tao. Kailangan sumagot sila. Di ba? Nagre-ring. Partner, paistorbo. Okay lang. Bakit? Bayad na ba yung ITR natin? ITR? Okay na? Oo, yung ITR ng 2025? Oo. Oo, nung April pa. April. Bakit? Talaga. Hindi, tinanong ko lang, kailangan ko bukas Mag-a-apply. Mag-a-apply ako papuntang Canada. Pwede naman. Pwede? Sige, partner. Ako kay Ayaw... meron yata ako, iaano ko sa'yo, isa-send ko na lang. Yun. Sige, tinanong ko lang. Oo. Okay, partner. Di ba, bakit ka Canada? Kailangan din pala na kahit may US visa ka. Hindi, na lang yun, electronic. Wala, experiment lang to. Oo, sige. Experiment? Sige na. Umapply ka online, tapos sige. Sige. Saan mo kailangan? Kailangan mo ng copy? Tatawag na lang ako bukas. Bakit ka tumatawag? Sige na, naka-live ako Ganun ba? Sige. Okay. Bye-bye. Kita nyo? Di ba mga kababayan ko? Ganun lang ho kasimple. Maliit lang ho kaming kumpanya. Hindi ho tulad nila, mga kababayan. Kita nyo? Hindi niya alam, mga kababayan, kapag ka may US visa ka. Electronic visa na lang, di ba?
Di ba? Oo, kapag kasi alam mo ninyo yan sa mga may US visa, no. Kapag may US visa kayo, pag mag-a-apply kayo ng Australia, Canada, electronic visa na lang ho application, ano. Oo, ilang minuto lang mga kababayan, meron na kayong visa no. So yon mga kababayan, parang may si Direk Freddy Valera din tawagan mo. Talaga. Di ba? Ganun lang ho. Kailangan mga kababayan, ako hindi ako naniniwala na wala sila niyan. Ako naniniwala mga kababayan, mas malamang yung minimekos-mekos pa nila. Oo di ba? Par out mga hindi sumagot. O hindi naman, masisipag yun syempre. Syempre pagod yun Kita nyo naman ako, hindi ako pumapasok sa opisina. Yung opisina ko, mga kababayan, sa bahay ko na lang Sila yung pumupunta rito. Oo, sa lahat ng mga pipirmahan, ganyan, kung ano man, O kaya pag meeting, mga kababayan, kadalasan online na lang. Opo, ganun. Kaya, ulitin ko, balik tayo din mga kababayan ko. Ha? Balik tayo din itong mga ganitong mga pagkakataon kasi malaki, po sila, malalaking, tawag dito, kumpanya, mga kababayan, si Direk Freddy na high blood, Boss Mike. Bakit? Mga kababayan ko, kasi dapat yan ura-urada kapag sinabing penge, lalo na kapag gobyerno ang humihingi, mga kababayan, meron agad Di po ba? Meron, mga kababayan, meron agad yan. Imposibleng wala. Tuloy. At patuloy pang lumulobo. Pero malinaw ang babala. Hindi ito nagtatapos sa bayad-bayad lang. Pinasusumite ng explanation ang Villar. Akala nyo mamimekos-mekos nyo baka sinusubukan Baka sinusubukan, baka gusto mapababa yung kanilang babayaran Baka gusto mapababa yung kanilang babayaran. Tuloy. Land at mga direktor sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat sila managot sa paglabag sa Securities Regulation Code, Financial Products and Services Consumer Protection Act at Revised Corporation Code. Iginiit ng SEC na mas pinili nilang magpataw ng multa imbis na suspendihin ang registration ng kumpanya para hindi direktang tamaan ang retail investors. Yan na nga mga kababayan ko may isasangkalan alam nyo naman pala mga kababayan na meron pong sasakripisyo kapag naisara. Kaya kailangan bilang malaking kumpanya dapat sigurado kada minuto kung kailangan yung mga dokumento dapat planchado. Mga kababayan, imposible talaga mga kababayan. Imposible talaga, hindi ako naniniwala. Ako mas naniniwala, ulitin ko lang na minimekos-mekos pa nila Oo, minimekos-mekos pa. Grabe, no? Malinaw mula sa order ng SEC na may matinding pressure sa Villar Land na linisin ang financial reporting nito o maghanda na lang sa lumulobong multa at posibleng civil o criminal charges. Dapat sampahan nyo na. Grabe mga kababayan Yung mga mayayaman, mga kababayan, parang libreng-libre lang na mandaya, magnakaw sa kaban ng bayan. Pero tayong mga mahihirap, mga kababayan ko, kailangan nating pagpawisan at halos dumugo tayo, para kumita ng konting barya, para may pangkain, may ipakain sa pamilya. Pero sila mga kababayan, kahit hindi magtrabaho ng dekada-dekada itong mga ito, mga kababayan ko, mayayaman na Kahit sa buong buhay nila, hindi na sila magtrabaho Di ba? Hindi na nila mauubos yan hindi naman natin sinasabi na ibigay nyo sa tao dahil pinagpaguran nila. Pero ang tinutukoy ko rito, ang pinupunto ko, sana man lang, sumunod naman kayo sa kung ano yung dapat sundin sa pagbabayad ng buwis. Di ba? Sa mga bayarin, sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Ganyan. Di ba, mga kababayan ko? Tuloy. Para sa agenda. Yan, mga kababayan ko, Yan po, sino? Si Manny Villar, mga kababayan. Grabe. Our beloved Boss Mike.
Severa!